Iwasang makipag-argumento sa mainitin ang ulo. Para ito sa lahat, lalong-lalo na sa mga OFW dahil iba't ibang lahi ang kasama mo. Ito ang sinyalis na may kasama kang mapurol, tan-GA, o BOBO. Siyempre, yung iba hindi naman talaga ganun kabilis pumick up dahil iba't iba naman talaga tayo ng level of understanding. At i-consider na rin natin guys yung language barrier. Ito pinag-uusapan natin ay tamang-tama ito sa mga Pinoy supervisor, manager, leader, at sa mga namumuno sa mga kapwa kasambahay. Lalo na dyan sa Middle East o sa Saudi Arabia. Pero ito na guys ang sasabihin ko sa inyo. Don't argue kapag maka-encounter kayo ng ganitong tao. Huwag na huwag makipagtalo kung pumapaimbabaw na ang boses nyo. Lalo na kung namumuuna ang tensyon o galit sa pagitan nyo. Huwag kang padala sa simbuyo ng emosyon mo. Ito ang tandaan natin. Kahit anong taas ng boses mo, kung sarado ang utak ng kausap mo, hindi masusolusyonan ang issue o problemang dinadala sa iyo. Kaya, cool down. Yan ang makakapagligtas sa iyo. Yan ang pinaka-safe na aksyon sa mainit na pagtatalo nyo. Mahirap siyang gawin, pero napag-aaralan. Yung tipong sasabog ka na tapos ayaw magpaawat ng tan-GA mong kausap, mapapatulan mo talaga kung wala kang control. Pero alam nyo ba, sa Middle East, parang normal lang ito yung mataas ang boses ng tipong sigawan na. Siyempre, masakit sa pride natin lalo na kung mas may better understanding ka dun sa issue na tinatalakay o pinag-uusapan niya. Ito nga lang ang malaking problema na kailangan mong i-handle ng maayos. Dahil, yun nga, kung ang kausap mo ay BOBO, TANGA o mangmang, iniisip nilang sila ang tama. Mabilis din silang mapaniwala o mamanipula. At kapag pinanindigan nila yun dahil sa pride, ang hirap gibain ng paniniwalang yon. At ito po madali din silang mapikon, ma-insecure, parang laging duda. At isa pang senyales pagdating sa pakikinig, mas nakikinig sila sa silakbo ng kanilang damdamin kesa sa sabihin mo. Mabilis din silang magalit dahil ang gusto nila di ka pa tapos magsalita ay maintindihan ka na nila. Gusto nilang maintindihan agad ang problema nga di sila makaunawa at ayaw nilang makinig. Nahirapan din silang makapagpahayag ng kanilang saloobin pero nakita sa angas nila. Hindi makamove on. Binabalangkas nila yung ibang usapin, binabalikan pa rin niya ang napag-usapan na. Kung mapapansin mo, matampuhin din sila, nagkikimkim ng galit at hirap ding magpatawad. At yung iba nga na may personal pa. Kaya ikaw ang mag-a-adjust, hindi sila. Dahil ikaw ang nakakaintindi. Kaya nga, kailangan mo dito nag-iba yung pangunawa at tiyaga. Pero, pag alam mong nasa katwiran ka, kaibigan, huwag kang bibigay sa gusto nila dahil iisipin nilang tama sila. Again, no need to argue. Kapag naipahayag mo na ang saloobin mo, enough na yun. Kung considerate ka, ulitin mo ng isa, ng dalawa. Kung hindi pa makuha, even don't waste your time and energy dahil ipaggigitan niya o ipaggigitan niya ay yung alam niya at gusto niya. Tingin mo, maririnig ka niya at maunawan, hindi pa rin. Dahil ang nangibabaw nga sa kanya ay yung gusto lang niyang sabihin at pagkatapos nun, wala na. O naka-encounter na ba kayo ng ganito? Yak, oo. Dahil kung hindi, hindi ka legit na supervisor o manager o kaya leader. Ibig sabihin, hindi ka humaharap sa mga tao mo. Tama? Ngayon, i-compress o i-summary na natin ang mga senyalis ng mga BOBO or tan-GA. Number 1, magagalitin. Na-overpower sila ng kanilang galit at di nila kayang dalhin ang kanilang emosyon. Number 2, ma-pride. Resistant sila sa mga sinasabi mo. Number 3, makasarili. Iniisip nilang sila lamang ang tama, baliwala sa kanya ang opinion o ang sasabihin ng iba. Kapos sa respeto, lalong-lalo na kung may kayabangan sa sarili. Number 4,
madaling mamanipula o madaling mapaniwala kahit sa mga bali-balita o sa mga sabi-sabi. Pinapanindigan pa nga nila yun minsan, di ba? Number 5, insecure at mag-iinggitin din. Number 6, naninira ng kapwa. Yung panirang sila ang lalabas na righteous o matawid para gumanda ang kanilang imahe. Number 7, matampuhin. Alam nyo ba guys, kapag matampuhin ka, maraming nawawala sa iyong blessing. Number 8, mahirap magpatawad. Number 9, at ang last, ito nga, kontrabida. Kontrabida na walang basehan, basta inuugali na lang niya yung pagiging kontrabida, basta may masabi lang siya. Kabayani, nasa iyo ang pagpapasya kung babawasan mo ang oras mo para sa kanila. Kung tanggap mo sa iyong puso ang kanilang ugali at karakter, ibig sabihin nun, mature ka na, at yan ang pinaka mainam, yung acceptance. Posible natin silang mahalin, at yun ang pinaka the best talaga, yung matanggap natin sila at samahan pa ng pagmamahal. Guys, hindi ibig sabihin na pagmamahal mo sa isang tao, iniibig mo yung kapwa mo ay may pagnanasa ka na. Iba yon. Ilugar naman natin. Ibang klase kasi ang pagmamahal. Ang pagmamahal sa magulang, sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa kaibigan, at sa ibang tao. Sa kabilang banda, lalabas namang immature kung susumpain natin sila at tuluyan ng hindi kakausapin. Pero may ganyan na, natapos na lang ang kontrata, ay di na sila nagpansinan, nakauwi ka na lang ng Pilipinas, ay hindi mo pa rin kinibo yung nakagalit mo. Alalahanin natin to, ang main goal mo sa pag-abroad ay kumita, maghanap buhay. Kaya wag na wag niyong pipersonalin ang bagay na ito, lalong-lalo na kung nasa ibang bansa kayo. Dahil kung isa lang ang community nyo, malamang kayo pa rin ang magpangita at kayo pa rin ang magkapanalubong. Guys, kung may natutunan kayo sa aking vlog, paki-comment nyo naman kung nasaan kayong lugar, kung nasa ibang bansa kayo o dito kayo sa Pilipinas. God bless you and see you.